employment and business. So, paano ba tayo maging mabuti sa ating trabaho? Paano natin maibigay yung best natin sa trabaho natin? Ano po? So, importante ito kasi tayo bilang mga lingkod ng Panginoon, mahalaga na saang lugar man tayo naroroon, dapat nakikita sa atin yung pagiging lingkod ng Diyos. Tama po? Amen. Hindi po pwedeng lingkod lang tayo ng Panginoon pag nandito sa simbahan. Hindi po pwedeng nananalangin ka lang pag nandito ka sa church. Hindi po pwedeng nagpupuri ka lang sa Panginoon pag nandito ka sa church. Okay? Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, mahalaga na sa araw-araw, dapat nakikilala tayo bilang mga anak ng Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha ba siyang anak ni Lord? Sa itsura niya, di ba? Huwag kang mahiya, tingnan mo. Sige, tingnan mo yung mukha niya, di ba? Amen? So, mahalaga yan. Mahalaga yung image natin. Bakit? Kasi yan ang gustong image na maipakita ng Diyos dito sa mundo. Amen. Tayo ang maging halimbawa sa lahat ng tao na makakasalamuhan natin. Katulad ng pinag-usapan natin nakaraan sa patungkol sa family, importante na tayo yung maging dahilan para mabago yung buhay ng iba. Tama? Sa atin magsisimula ang pagbabago ng ating community, ng ating bansa. Okay? So, alam niyo naman ang sitwasyon ng bansa natin. Ba? Bagsak ang ekonomiya natin, yung mga government officials natin, ang daming corrupt, halos lahat, yung mga kababayan natin sa Visayas, sa Cebu, sa Mindanao, ano nangyari sa kanila? Ba? Hindi nila in-expect na sila ay babahain ng ganon. And sobrang struggling. And ngayon, meron naman paparating dito naman sa Luzon. Di ba? Hindi natin alam kung anong kalooban ng Panginoon. But, importante na sa ganitong mga sitwasyon ay nag-stand out tayong mga Kristiyano. Amen. Nakikilala tayo bilang lingkod ng Panginoon. Okay? Hindi tayo yung maging dahilan para manghina yung ibang tao. Amen? Kaya nga, kahit na anong mangyari, kahit na anong sitwasyon na maranasan natin sa buhay, mahalaga na tayo nagiging matatag sa pananampalataya. Amen? Amen? Amen. So, sino po dito yung nahihirapang mag-excel sa lahat ng bagay sa buhay? Yung struggling. Sige, taas ang kamay. Sige. O, ilang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. Mayroon tayong mga kasama dito. Yung bang kahit na anong gawin mo, parang sobrang hirap, di ba? Parang kahit na ang dami mong tinatry na mga paraan para gumaling ka, para makita yung pagiging excellent mo sa ginagawa mo, parang struggling tayo. And aminin natin sa hindi, dumarating tayo sa punto ng buhay natin na ganyan. Tama? Maraming pagkakataon na parang ang hirap naman ng bagay na to. Diba? For example, sa trabaho. Halimbawa, trabaho mo na sa office. Para minsan nag-struggle ka, ang hirap naman dito sa office. Diba? Halimbawa, nag-aaral ka. Bakit palaging yung grade mo, palakol? Diba? Ganon. Diba? Parang struggling tayo. Ang hirap naman mag-excel sa school. Diba? Pero alam nyo po, sa pag-uusapan natin yun, kapag naintindihan natin to, malalaman natin na tayo palang mga anak ng Diyos ay ginawa ng Panginoon for excellence. At yan yung title natin. You are made for excellence. Sabi mo sa katabi mo. O yung mga bago natin kausapin nyo ha, pagka sinabi-sabi sa katabi, sabihin nyo naman. Amen? Kasi, di ba? You are made for excellence. Ang ganda, di ba? Ginawa pala tayo ng Panginoon para mag-excel sa lahat ng bagay. Ang problema lang, kaya hindi tayo nag-excel kasi hindi natin alam. Amen? At hindi natin alam kung ano yung gagawin natin, ano yung paraan na pwede natin gawin. Minsan kasi kapag hindi mo alam na ikaw ay magaling sa ganung bagay, hindi mo siya gagawin, hindi mo itatry. Tama? At minsan, ang nangyayari, dahil sobrang settled tayo sa pagiging ganun natin,
okay na tayo sa ganun. Hindi na natin tinatry yung best natin. Parang may ibubuga pa naman ako eh. Di ba? Kaya ko pa naman. Kaya lang ang problema, sanay tayo na, okay na lang. Minsan nga yung may mga trabaho, di ba? Parang sa unang araw ng trabaho, excited magtrabaho, di ba? Pero pagka mga naka 2 years na sa trabaho, minsan nga 1 linggo pa lang eh. Parang ayaw ko na magtrabaho, nakakatamad naman, nakaka-stress sa trabaho. Di ba? Kaya hindi natin maranasan yung excellence. Di ba? Kaya mahalaga na maintindihan natin ito. Ano po? Maraming mga tao ngayon struggling sa pagiging excellent. Ano po? And hindi natin ito maintindihan hanggat hindi natin naunawaan kung ano yung disenyo ng Diyos sa buhay natin. Amen? Alam niyo po ba na tayo ay nilikha ng Panginoon para mag-excel? Okay? Amen. Tatandaan niyo po yan. We are created in the image of God. And our God is God of excellence. Okay? Para patunayan natin yan, sabi ng salita ng Panginoon, Colossians chapter 3, verse 23. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Malinaw. Sabi niyan, ano man ang iyong ginagawa, gawin mo ito ng buong puso. Sa madaling salita, kahit naghuhugas ka ng plato, dapat buong puso ang paghuhugas mo sa plato. Tama? Whatever, ano man daw ang iyong gagawin, dapat buong puso. Ibig sabihin, gusto ng Diyos sa lahat ng bagay, simple man o malaking bagay yan, dapat nag-e-excel ka. Dapat nandun yung marka ng pagiging lingkod ng Diyos. Amen? Pagka, halimbawa, merong kakain, pag nakita, sino nagugas ng plato? May marka ni Jeremy to. Diba? Diba? Ano to? Hugas to ng taga-JCFC. Bakit? Kasi yung tumutunog, yung gumaganon, di ba? Hindi madulas. Amen? Kasi, excellent. Tama? Dapat ganun. Pag nagwalis ka, dapat walang tira-tira. Hindi yung winalisan mo yung tapat mo lang. Amen? Malinaw yan. Dapat ganun. Kailangan kakaiba. Merong tatak. Diba? Sabi mo, dapat yung ginagawa mo merong tatak ng pagiging lingkod ng Diyos. Amen? Yung bang naiiba ka sa karamihan, alam mo yon? Yung parang lagi kang nag-stand out, parang pagka sa school, di ba? Ito si Chuchay, ano to? Born again kasi yan, kaya ganyan eh. Di ba? Ganun yon. Amen? Nakikita yung pagiging excellent natin sa mga bagay-bagay. Ano pa? Ephesians chapter 6, verse 7. Ano sabi ng Diyos? Serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not people. Buong puso pa rin. Kapag magsiserve ka daw, serve wholeheartedly. At itong matindi dyan, ang sinasabi dyan, you as if you were serving the Lord, not people. So ano pala yung bagay na dapat natin gawin para mag-excel tayo sa lahat ng bagay? Ibig sabihin lang, sa lahat ng ginagawa natin, mapasimple o malaking bagay, dapat ginagawa natin yun para sa Panginoon. Amen. Amen? Kasi kapag para sa tao mo ginagawa, talagang hindi mo naman ibibigay yung best mo. Tama? Lalo na kung yung boss mo masungit. Sa palagay mo, gaganahan ka magtrabaho pag masungit yung boss mo? Hindi, di ba? Parang magagalit ka pa. Hindi ko lalo gagawin yung trabahong nakaatang sa akin. Kasi, merong galit. Pero kung para sa Panginoon mo siya gagawin mo yung best mo. Bakit? Kasi si Lord yun eh. Siya yung may-ari ng buhay natin. Lord of Lords and King of Kings. Malinaw yun. Kaya, para mag-excel tayo sa mga bagay-bagay, dapat gagawin natin lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon. Sabihin mo yung katabi mo, gawin mo yung bagay para sa Panginoon. Every time na meron tayong ginagawa, tinitingnan tayo ng Diyos kung paano tayo kumikilos.
At kung papaano natin ginagawa yung mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, merong reward yun. Alam nyo ba yun? Sabi ng Panginoon nung nilikha ang tao, binigyan niya tayo ng dominion to rule over sa lahat ng creation ng Panginoon dito sa mundo. Ibig sabihin, lahat ng bagay na meron dito sa mundo, pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ang kailangan mo lang gawin, i-manage mo ng maayos with excellence. Amen? Dapat nag-excel ka. Halimbawa, binigyan ka ng pamilya, dapat mag-excel ka. Paano ka magbibihave sa loob ng iyong pamilya? Bilang anak. Amen? Amen. So, meron sa Bible, meron pong isang halimbawa ng pagiging excellent sa lahat ng bagay. And let's open our Bible to Genesis chapter 39, verse 1 to 23. At itong story nito ay sikat na sikat. Amen? Ako na lang po ang magbabasa. Makinig po kayo. Kung kayong sundan nyo. Okay? Sabi po dito, dinala nga si Jose sa Ehipto at do'y pinagbili siya ng mga Ismailita kay Potiphar, isang Ehipsyo na pinuno sa pamahalaan ng Faraon at kapitan ng mga tanod sa palasyo. Sa buong panahon ng paglilingkod ni Jose sa bahay ni Potiphar ay pinagnabayan siya ni Yahweh. Anumang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Napansin ni Potiphar na tinutulungan ni Yahweh si Jose, kaya ginawa niya itong katiwala sa bahay at sa lahat niyang ari-arian. Mula noon, dahil kay Jose ay pinagpala ni Yahweh ang buong sambahayan ni Potiphar at pati ang kanyang mga bukirin. Pinagkatiwala ni Potiphar kay Jose ang lahat maliban sa pagpili ng kanyang kakainin. Si Jose ay matipuno at magandang lalaki. Dumating ang panahon na pinagnasakan siya ng asawa ni Potiphar. Sinabi nito, "Sipingan mo ako." Tumanggi si Jose at ang sabi, "Panatag po ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito." Ginawa niya akong katiwala at pinamahala niya sa akin ng lahat sa bahay niya ito, maliban sa inyo na kanyang asawa. Hindi ko po magagawa ang ganyang kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Hindi pinansin ni Jose ang babae kahit araw-araw itong nakikiusap na sumiping sa kanya. Ngunit isang araw, nasa bahay si Jose upang gampanan ang kanyang tungkulin. Nagkataong wala roon ang ibang mga utusan. Walang ano-ano'y hinablot ng babae ang kanyang balabal at sinabi, "Halika't sipingan mo na ako." Patakbo siyang lumabas, ngunit naiwan ang kanyang balabal sa babae. Sa pangyayaring ito, nagsisigaw ito at tinawag ang mga katulong na lalaki. "Tingnan ninyo, dinalahan tayo ng asawa ko ng Hebreyong ito para hamakin tayo. Sukat ba namang pasukin ako sa aking silid at gusto akong pagsamantalahan? Mabuti na lamang at ako'y nakasigaw. Pagsigaw ko'y kumaripa siya ng takbo at naiwan sa akin ang kanyang damit." Itinago niya ang balabal ni Jose hanggang sa dumating ang asawa. Sinabi niya rito, "Ang Hebreyong dinala mo rito ay bigla na lamang pumasok sa aking silid at gusto akong pagsamantalahan." Nang ako'y sumigaw, kumaripas ng takbo at naiwan sa akin ang kanyang balabal. Nagalit si Potiphar nang marinig ang sinabi ng asawa, kaya't pinahuli niya si Jose at isinama sa mga bilanggong tauhan ng Faraon. Ngunit si Jose ay hindi pinabayaan ni Yahweh. Ang bantay ng bilangguan ay naging napakabait sa kanya. Si Jose ay ginawa niyang tagapamahala ng lahat ng mga bilanggo at siya ang tanging nagpapasya kung ano ang gagawin sa loob ng bilangguan. Verse 23, hindi na halos nakikialam ang bantay ng bilangguan sa ginagawa ni Jose, sapagkat si Yahweh ay kasama nito at pinagtatagumpay siya sa lahat niyang gawain. Amen. Purihin ang salita ng Panginoon. So, nag-guess niyo po yung story para kayo nakikinig ng Papa Dudut. Ano? Amen. Nakaka-relate yung nakikinig. So, yung story natin ay patungkol kay Joseph. Diba? Sikat na sikat siya. Alam niyo po ba, yung backstory niyan, alam niyo po ba kung anong pinagdaanan ni Joseph? Si Joseph ay kinaiinggitan ng kanyang mga kapatid. Okay? At sa sobrang inggit ng kanyang mga kapatid, dumating sa punto na gusto nilang patayin si Joseph. Kaya lang problema, pag pinatay kasi nila, ang tawag dito, mapapagalitan sila ng kanyang tatay, tama? So ang ginawa nila, nakaisip sila ng paraan.
binenta, tama? Ibinenta nila si Joseph sa mga Ismailita. Alam niyo po kung magkano siya binenta? Hindi 1,000, ano lang, 20 pieces ng silver. At yun ay katumbas ng isang alipin, okay? Sa history kasi, sa kanilang kultura, yung mga alipin, binebenta talaga sila sa palengke. Dinadala sila sa palengke, tapos pagka binebenta talaga sila. And si Joseph, binenta bilang alipin. Okay? Pagkabenta sa kanya, ano nangyari sa kanya? Binenta siya, di ba, sa mga Ismailita. Ito namang mga Ismailita, sabi ko nga, dinala siya sa parang palengke. Di ba? Para ipagbili ulit. Binili naman siya ni Potiphar. Okay? Si Potiphar, siya yung hari. Okay? Pagkatapos niyan, ito na nangyari. Siya ay kinuha ni Potiphar at ginawa siyang alipin sa kanyang kaharian. And kung mapapansin natin, sa story ni Joseph, sobrang hirap ng kanyang pinagdaanan. Di ba? Maraming bagay ang nangyari sa kanya na parang hindi mo na iisipin na magtatagumpay ka pa. Hindi mo na iisipin na makakaranas ka pa ng magandang buhay. Tama? Sino po dito yung parang ganun yung naranasan? Parang feeling niya, hindi na ako makakabangon. Di ba? Ang hirap ng buhay. Di ba? Pinagtaksinan ako ng pamilya ko, tinakwil ako. Di ba? Parang feeling ko hindi na ako makakabangon. Nawalan ka na ba ng pag-asa? Sino dito yung nawalan na ng pag-asa? Amen? Feeling mo ba hindi mo na kaya yung mga bagay-bagay na nararanasan mo sa buhay? Amen? Ito yung gustong sabihin sa iyo. Huwag kang mag-alala. May maganda pang plano si Lord sa buhay. Amen? Kasi si Joseph, meron palang magandang plano si Lord sa buhay niya. Hindi pa pala tapos si Lord sa buhay niya. Akala natin hanggang doon na lang. Pero yung mensahe pala ng Panginoon, yung pag-ibig pala ng Diyos, ay ine-extend ng Panginoon sa mga taong sumusunod sa Kanya. Amen? So ano nangyari? Ano nangyari po pagkatapos ito? Dito makikita na natin kung paano si Joseph nag-excel sa lahat ng kanyang ginagawa. Amen? Sabi ng Genesis chapter 39 verse 2 to 3, ano sabi dyan? Sabi po dito, sa buong panahon ng paglilingkod ni Jose sa bahay ni Potiphar ay pinatnubayan siya ni Yahweh. Ano mang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Imaginein po ninyo, si Joseph ay isang alipin. Pero, sa description ng Bible, siya ay very successful. Tama? Saan ka nakakita ng alipin na sobrang matagumpay? Tama, sabi niya sa lahat ng kanyang ginagawa, siya ay matagumpay. Amen? Nakita niyo po yun? Isa siyang alipin, pero ang description sa kanya, siya ay very successful. Alam niyo po kung bakit? Sabi diyan, sa buong panahon ng paglilingkod ni Jose sa bahay ni Potiphar ay pinatnubayan siya ni Yahweh. So sa madaling salita, kaya para si Joseph ay sobra yung pagiging excellent niya sa lahat ng ginagawa niya. Kaya para siya ay matagumpay kasi pinapatnubayan siya ni Yahweh. Amen? Nakukuha niyo na po yung punto natin. Pinapatnubayan siya ng Diyos. Ano pa? Sa lahat ng ginagawa niya, verse 4 to 6, ano sabi diyan? Ayan, sabi diyan, dun sa 5, ano sabi diyan? Mula noon, dahil kay Jose ay pinagpala ni Yahweh ang buong sambahayan ni Potiphar, pati ang kanyang mga bukirin. Pinagkatiwala ni Potiphar kay Jose ang lahat maliban sa pagpili ng kanyang kakainin. Verse 4, ano sabi? Napansin ni Potiphar na tinutulungan ni Yahweh si Jose, kaya ginawa niya itong katiwala sa bahay at sa lahat niyang ari-arian. So, sa story natin, malinaw na si Jose, sa lahat ng kanyang ginagawa, talagang kakaiba siya. Kumpara sa ibang mga alipin, grabe yung mga bagay na kanyang ginagawa. At isa lamang ang reason, bakit niya po nagagawa yun? Kasi kasama niya ang Diyos.
So, ang formula pala para mag-excel tayo sa lahat ng bagay na ginagawa natin, maliit man yan o malaki, dapat kasama mo si Lord. Amen? Sabi ng Bible, si Joseph, very successful na sa kanyang pagiging alipin. Kaya lang, minsan, kapag ikaw ay nandun sa parang rurok ng iyong tagumpay, darating yung time na merong manggugulo sa'yo. Amen? Merong maninira sa'yo. Alam niyo ang nangyari kay Joseph? Merong nanukso sa kanya. Sino? Yung asawa. Alam niyo kung bakit siya tinukso? Sabi ng description din kay Joseph, si Joseph ay matipuno at magandang lalaki. Kaya mag-ingat yung mga magagandang lalaki. Baka matukso kayo. Amen? Amen ba? So, sabi dito, merong matutukso, merong maninira. Kahit na maganda na yung ginagawa mo, talagang sisirain ka, nandun ka sa tagumpay. Pero si Joseph, kakaiba to. Anong ginawa niya? Hindi siya nagpatukso. Diba? Tinakbuhan niya ang tukso. Uulitin ko po, kapag po merong temptation, ang gagawin mo, hindi mo lalambanan ang tukso. Ang gagawin mo, takbuhan mo. Mali nga yung kanta, o tukso, layuan mo ako. Mali, hindi lalayo sa iyo ang tukso. Dapat, pag may tukso, takbo. Sabi mo, pag may tukso, takbo. Yan. Takbo para makaalis ka. Amen? Amen? Malinaw yan. Diba? Si Joseph, even doon sa moment na siya ay tinutukso na. Diba? Parang anytime pwede naman siya mag-give in. Pero anong ginawa niya? Pinakita niya yung kanyang pagiging excellent when it comes sa kanyang character. Diba? Ang ganda ng kanyang ugali na kahit meron tukso, hindi niya pinabayaang siya'y matukso. Pero dahil doon, sinira yung kanyang pagiging magandang image sa kanyang hari. Tama? Nasira, di ba? Kasi ginawan siya ng kwento eh. Ang sabi ng babae, nung asawa ni Potiphar, ang sabi, yung Hebreo daw na dinalang alipin, anong ginawa? Pinasok siya sa silid, gusto siyang pagsamantalahan, tapos sabi niya, naiwan pa yung damit. Pero ang totoo, siya yung nanghila dun sa damit ni Joseph. Ano nangyari? Pagkatapos, si Joseph pinakulong. Pinakulong si Joseph ni Potiphar. Alam niyo po, sa kultura nila, dati, kapag ikaw ay merong kasalanan, lalo na yung kasalanan mo is sa panahon natin, rape, di ba, ganon, parang nanamantala, ang kapalit po nun, kamatayan agad. Pero si Joseph, hindi. Pinakulong lang muna si Joseph. Amen. So, anong makikita natin dito? Okay? Sa buhay ni Joseph. Makikita natin sa buong story, si Joseph nag-excel sa lahat ng kanyang ginagawa. Saan man siya mapunta, diba? Kahit napunta siya sa kulungan, ano nangyari sa kulungan? Pinagkatiwalaan pa rin siya ng warden, di ba? Siya na nga ang namamahala. Sabi niya, hindi wala nang pakialam yung warden kasi siya na ang nagpapasya doon sa lahat ng patakaran na meron sa kulungan. Ibig sabihin, si Joseph, kahit na saan siya mapunta, hindi nagbago yung kanyang imahe. Amen. Nandun pa rin yung pagiging excellent. Nandun pa rin yung pagiging mananagumpay. At alam niyo po kung bakit? Dahil Kasama niya ang Diyos. because God is with him. So ang sekreto pala para tayo'y palaging excellent sa lahat ng ginagawa natin, dapat kasama natin si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, dapat kasama mo si Lord. Amen? Ngayon, ang tanong ko, sino ditong gustong mag-excel sa kanyang trabaho? Taas ang kamay. Ha? Sino ditong gustong mag-excel sa kanyang school? Sabi niya, Pastor, 76 ang grade ko ngayon. Next grading, 78 na. Amen ba? Sino dito yung mga gustong mag-excel sa lahat ng ginagawa niya? Kasi kanina meron tumaas na nag-struggle sila eh. Ako, naniniwala ko lahat tayo gusto natin mag-excel sa lahat ng ginagawa natin. Bakit? Kasi kapag excellent yung ginagawa natin, ang ganda eh. Diba? For example, nagwawalis ka, naglilinis ka. Pag excellent yung paglilinis mo,
napapansin eh. Sino naglinis nito? Aba, si ano to? Si Rica to. Diba? Nag-excellent ka sa ang tawag dito, sa pagbuhugas ng plato. Diba? Kilala. Amen? Hindi yung parang napupulaan yung yung hugas mo. Sino ba naghugas nito? Diba? Ang dulas-dulas. Diba? Ganun. Diba? Amen? Katutuwaan tayo. So, para po tayo mag-excel sa lahat ng ginagawa natin, ang sekreto, be with the Lord. Sino ditong gustong makasama si Lord? Taas ang kamay. Gusto niyo pong makasama na si Lord? Yes. Ay, alam niyo po, kahit naman nandito tayo sa mundo, kasama natin si Lord. Alam niyo kung bakit? Diba iniwanan niya tayo ng Holy Spirit? Yung Holy Spirit, siya yung kasama natin. And the Holy Spirit is God. Amen? So, huwag kayo matakot na pag sinabing kasama si Lord, ay papunta na kayo ng langit. Diba? Sigurado ba kayo pupunta kayo ng langit? Taas ang kamay sigurado. O diba? 3 lang nagtaas. Yung iba, hindi pa sigurado. Amen? Pati sa paglilingkod sa Panginoon, hindi excellent. Yung faith mo, hindi excellent. Kukunti lang. Amen? So, ang sikreto para mag-excel tayo sa lahat ng ginagawa natin, be with God. Okay? And alam niyo po, ito yung mangyayari. Ito na yung mangyayari kapag kasama natin ang Panginoon. Kapag tayo'y nag-excel sa lahat ng ginagawa natin, ito yung mga bagay na pwedeng mangyari sa atin. Number 1, you will become successful. You will become successful. Amen? Success ang unang-unang mararanasan mo. Sabi ng Genesis chapter 39 verse 3. Ato, sa buong panahon ng paglingkod ni Jose sa bahay ni Potiphar ay pinagnubayan siya ni Yahweh. Ano mang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Pagkasama mo si Lord, ikaw ay magiging mananagumpay. Verse 23, anong sabi? Hindi na halos nakikialam ang bantay ng bilangguan sa ginagawa ni Jose, sapagkat si Yahweh ay kasama nito at pinagtatagumpay siya sa lahat niyang gawain. Sa kahit saan mapunta si Jose, siya ay palaging tagumpay. Bakit? Kasi kasama niya si Lord. Amen. Saan man siya mapunta, siya ay nag-excel. At ikaw, kung kasama mo si Lord, saan ka man mapunta, ikaw ay magiging mananagumpay. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, mananagumpay ka. Amen? When you allow God to be with you, always, sigurado na ikaw ay magiging matagumpay. Alam niyo po, kapag si Lord ay kasama mo, kapag si Lord ay hinahayaan mong maging hari ng buhay mo at Panginoon ng buhay mo, yung tagumpay po, sunod ng sunod sa iyo. Habol ng habol sa iyo yung tagumpay. Kapag ginagawa mo yung best mo, bakit? Kasi kapag ginagawa mo yung best mo, alam mo ginagawa mo yung para sa Panginoon eh. Tama? Tama ba? So yung tagumpay, sunod siya ng sunod sa iyo. Pero kung si Lord ay hindi mo kasama, lagi kang tumatalikod sa Kanya, yung tagumpay, kahit na anong habol mo, hindi mo siya maaabutan. Parang anino. Alam niyo yung anino? Pansinin niyo yung anino. Yung anino ko nandito sa likod. Tama? Alam niyo kung bakit? Kasi nakaharap ako dito sa ilaw na ito. Pero pag tumalikod ako dyan, yung anino ko, lilipat dyan. Lilipat dito sa harap. Ayun, nasa harap na, di ba? Nakaharap na ako. Tumalikod ako sa liwanag. Ganon din po sa buhay natin. Kapag ikaw nakaharap sa liwanag, yung tagumpay, habol ng habol sa iyo. Sunod ng sunod sa iyo. Pero pag tumalikod ka sa liwanag, habol ka ng habol sa success. Habol ka ng habol sa tagumpay, hindi mo siya maabutan. Kaya anong sikreto para maging mananagumpay? Dapat lagi kang nakaharap sa liwanag. At sino yung liwanag? Sino? Si Jesus. Si Jesus ang liwanag ng buhay natin.
So sa madaling salita, para maging matagumpay tayo sa lahat ng ginagawa natin, para mag-excel tayo sa lahat ng ginagawa natin, dapat si Lord ay kasama natin. Hindi natin inaalis yung focus natin sa ating Panginoon. Gusto mong ma-promote sa trabaho? Gawin mo yung best mo. Amen. Gawin mo ito para sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, gawin mo ito para sa Kanya, hindi para sa human master. Amen? Gusto mong maging maganda yung grade mo sa pag-aaral mo, maging top 1 ka, then gawin mo yung best mo. Mag-excel ka para maging mananagumpay ka. And huwag mong kakalimutan na si Lord ay kasama mo. Amen? Maraming mga tao ngayon hindi nagtatagumpay. Bakit? Kasi tinalikuran nila si Lord. Amen. Kaya huwag mong tatalikuran si Lord. Amen. Kung gusto mong makita yung kagandahan ng resulta sa lahat ng ginagawa mo, huwag mong tatalikuran si Lord. Amen. Marami na akong kilala, tumalikod sa Panginoon. O tama, maganda trabaho nila, maayos, may magandang pera. Pero hindi po yun ang totoong tagumpay. Sa definition ng mundo, ang success ay meron kang kotse, meron kang magandang bahay, may magandang trabaho, nabibili mo lahat ng gusto mo. Alam nyo, sa Panginoon, hindi naman yun ang talagang totoong success. Ang totoong success na kahit nasa simpleng bagay, nagagawa mo yung best mo. Ang totoong success ay yung kasama mo si Lord sa lahat ng ginagawa mo. Amen? Kasi kahit na anong dami ng pera mo, kahit na anong yaman mo, kung si Lord wala sa buhay mo, wala ang mangyayari. Amen. Hindi mo mararanasan yung blessing ni Lord. Lalo na sa ganitong panahon, pag may masakuna, lahat naman tayo pantay-pantay. Mayaman, mahirap, pare-parehas tayong nahihirapan. Tama? Walang magawa yung pera natin. Yung mayayaman na may mga sasakyan, ano nangyari sa kanila? Lutang ang sasakyan nila. Mabuti pa, nakita ko yung post ni Pastor Rainis. Kasi merong nangyari sa Cebu, di ba? Yung baha. Yung isang simbahan, na-wash out lahat ng instrument. Ang natira lang yung tarpaulin na nakalagay is, Jesus is Lord. Amen? Minsan, ganun tayo, tingnan natin. Sobra tayong mag-invest sa mga bagay na makamundo. Pero yung bagay na makalangit, hindi natin pinag-investan. Kaya, ang totoong success ay yung palaging kasama mo si Lord. Bakit? Kasi nandun yung blessing eh. Nandun yung favor. Okay lang, walang sasakyan. Nakakapaglakad pa naman. Tama? Amen? Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Huwag tayong parang ma-degrade na, "Gray, buti pa sila. Ang ganda ng bahay nila. Ang ganda ng sasakyan nila." Diba? Kaya tayo parang kahit sa trabaho, naiinggit tayo sa ano natin. Buti pa siya, na-promote na. Ako hindi ma-promote. Huwag ka mag-alala. Mapopromote ka din. Amen? Ang gawin mo lang, gawin mo yung best mo sa trabaho mo. Gawin mo yun para sa Panginoon. Lord, papasok ko sa trabaho para sa'yo to. Amen? Para hindi mo tinitingnan yung boss mo na masungit. Amen? Amen? Share ko lang po, testimony lang sa buhay ko. Sabi ko nga, simula nung naging Kristiyano ako, sabi ko, Lord, malayo na yung narating ko. And itinuturing ko pong tagumpay. Tinuturing kong success yung bagay na meron ako ngayon. Amen. Wala pa naman. Hindi. Kumbaga, yung sitwasyon ko ngayon, sobrang laking success po nun sa buhay ko. Opo, ako talaga tinitingnan ko yun ng success. Bakit? Ini-imagine ko, nung bata kami, nung nag-aaral ako, nung hindi ko pa nakilala si Lord, high school, elementary, sabi ko, nakakaranas kami talaga, hindi kumakain sa isang araw. Kasi walang pagkain eh. Di ba? Minsan kakain kami, araw-araw lugaw. Bakit? Kasi pag lugaw, mas marami. Isang gatang lang, sasabawan mo na madami. At yung lugaw po sa amin, hindi kakain ng lugaw na binibili dito na malapot, na masarap, di ba? Doon, hindi talagang puro sabaw. Parang mabibilang mo na yung bigas, di ba? Ganon. Para na magkasya. Bakit? Kasi ang dami namin. Kami po ay 7 magkakapatid.
Oh, ilan kami sa bahay? Kulang ang 1 kilong bigas sa isang kainan, tama? Ang hirap. Naranasan ko pumasok sa school, walang baon pang recess. Sa probinsya po, ang klase maghapon. Hindi po kagaya dito. So, kailangan mo magmerienda sa umaga, magla-lunch ka, sa hapon may merienda ka. Ako po, naranasan ko pumasok, walang kahit ano, maghapon fasting. Kaya sanay na ako mag-fasting. Di ba? Opo, totoo po yun. Minsan, nakaranas ako, baon ko 5 piso. Oh. Okay lang kasi dati medyo may mura-mura pa. Makakabili ka pa ng anong hindi yun? Ng mga candy dati. Bili ko yun, di ba? Alam yung bili ko? Alam niyo po yun, mga ano na dito? Ganon. Tapos, at ang isang hindi ko makalimutan, talagang parang sobrang ngayon ko nare-realize na nahahabag ako sa sitwasyon na meron kami noon. Kasi, merong time na wala talaga kaming makain. As in wala. Tapos ang dami namin utang. Hindi po kinakahiya. Marami kaming utang dati. Ang dami naming utang. Tapos wala na talaga mga utang kasi nakakahiya na mga utang. Wala na rin magpautang ng bigas kahit bigas. Kasi naiinis na. Puro utang na lang. Tapos tanghalian po yun. Wala kayong pagkain. Alam niyo po, kasi meron akong bisikleta noon. Mahilig kasi ako mag-bike. Inautusan ako ni mama na mangutang ng pagkain namin sa kabilang barangay. So ako naman, nag-bike ako. Alam niyo po, inutang ko? Tinapay. Tinapay, inutang pa. At yun po yung tanghalian. Yung tinapay na may mga asukal, di ba? Parang sabi ko, kung iisipin ko yung sitwasyon namin noon, sa sitwasyon ko ngayon, so parang layo na. At tinuturing kong malaking tagumpay yun. Bakit? Kasi ngayon, nakakain ng masarap. Pag-aalis ako, may motor. Minsan, dami ko sasakyan, may motor, may airplane, di ba? Ang dami ko, di ba? Lahat na pagkakain sa labas, nakakain ako dun sa mga sikat na restaurant, di ba? At tagumpay yun. Pero wala akong pera. Si Lord lang ang meron ako. Amen? Kaya nga, kapag ikaw nanatili sa Panginoon, kapag ikaw ay nagpatuloy sa Lord, yung tagumpay sumusunod talaga sa iyo. Amen? Yung tagumpay talagang nararanasan. Sino mag-aakala na makakagraduate ako ng college? Hindi ko in-expect na parang na sa hinuka ko, lalim no, di ba? Ay makakagraduate ako ng college. Pero dahil nanatili ako sa Panginoon, binigay ko yung best ko kay Lord, yung favor ni Lord, nakapag-aral ako. At hindi lang yun, may bonus pa ulit si Lord ngayon. Ngayon, panibagong chapter na naman ang buhay. And sa susunod, hindi ko alam kung ano pang plano ni Lord. Diba? Sabi ng story natin, saan ka man magpunta, lagi kang magtatagumpay basta kasama mo si Lord. Sabi mo sa katabi mo, basta kasama mo si Lord, lagi kang tagumpay. Pangalawang bagay na pwedeng mangyari sa iyo kapag lagi mo kasama si Lord at ginagawa mo yung best mo sa lahat ng ginagawa mo, you will receive favor. Amen? Alam niyo po yung favor ng Panginoon, grabe. Alam niyo yung favor ni Lord kay Joseph? Diba si Joseph nga, sabi ko kanina, siniraan siya, ano nangyari sa kanya? Sa halip na, sabi ko kanina, sa batas nila kapag ikaw nagkasala, patay agad. Dito kay Joseph, hindi. Anong ginawa sa kanya? Pinakulong lang siya. In favor ni Lord yon. Sa buhay natin, ganon. Sabi ng verse yan? Verse 21 to 22, ngunit si Jose ay hindi pinabayaan ni Yahweh. O, tinan nyo ha? Ang bantay ng bilangguan ay naging napakabait sa kanya. Isipin nyo, nasa kulungan na siya, yung bantay ng bilangguan, ang bait sa kanya. Mararami po akong experience na lagi akong nasa kulungan. Hindi po ako nakulungan. Lagi ako pupunta sa kulungan. And iba ang ugali ng mga tao doon. Lalo na yung mga nasa authority. Recently lang, umattend ako ng hearing sa Pasig. Pag-attend ko ng hearing, talagang sabi ko nga, yung mga officer po sila na nagdadala ng mga PDL kasi maraming PDL na nandun. Talagang kung tratuhin nila yung mga PDL, talagang kakaiba. Alam mo yung lilipat lang sila ng upuan, nakaposas po sila, kabit-kabit sila.
lilipat ng upuan, sabi niya, umurap doon, lipat ka doon. Talagang ganun. Kaya, makikita mo talagang iba yung ugali na meron sila, iba yung pagtrato. Pero dito, dahil si Lord ay kasama ni Joseph, ang nangyari, yung bantay ng kulungan ay naging hindi nga lang mabait napakabait pa. Gusto mong maging mabait sa iyong amo mo? Huwag mong iwanan si Lord. Gawin mo yung best mo sa Kanya. Amen. And sabi diyan, si Jose, ginawa niyang tagapamahala ng lahat ng mga bilanggo at siya ang tanging nagpapasya kung ano ang gagawin sa loob ng bilangguan. Grabe naman. Bilanggo, ginawang leader. Amen. Ginawa siyang ang tawag dito, tagapamahala sa lahat ng bagay na ginagawa sa loob. Amen. Gusto niyo pong maranasan yun? Na pagtiwalaan kayo ng amo ninyo? Gusto niyo maranasan na pag-aalis yung amo niyo, Sister Lovejoy, papunta kami ng US. Ikaw muna mamahala sa hacienda ko. Diba? Ang sarap! Kasi favor ni Lord. Gusto mo makareceive ng favor sa Panginoon, gawin mo yung best mo. Gawin mo lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon. Amen? Kasi, kapag po hindi natin ginagawa yung best natin, talagang hindi natin mararanasan yung kabutihan ni Lord sa buhay natin. Amen? Tatamarin ka lang. Tatamarin ka sa lahat ng ginagawa. Amen? Kaya kung gusto mong maging successful, gusto mong maranasan lahat ng gusto mong iparanas sa iyo ng Panginoon, yung favor na binibigay sa iyo ni Lord, gawin mo yung best mo. Amen? And last, but not the least, ano sabi diyan? Others are blessed because of you. And alam niyo po, ito yung pinakamasarap na maging sukli sa atin. Yung maraming tao ang mabibless sa iyo dahil ginagawa mo yung best mo. Sabi ng verse 5, ano sabi diyan? Napansin ni Potiphar na tinutulungan ni Yahweh si Jose. Kaya ginawa niya itong katiwala sa bahay at sa lahat niyang ari-arian. Mula noon, dahil kay Jose ay pinagpala ni Yahweh ang buong sambahayan ni Potiphar, pati ang kanyang mga bukirin. Pinagkatiwala ni Potiphar kay Jose ang lahat maliban sa pagpili ng kanyang kakainin. Ano nangyari? Dahil kay Joseph, yung buong sambahayan ni Potiphar na bless. Amen. Dahil sa isang alipin. Gusto niyo po bang mangyari sa inyo? Na dahil sa iyo yung kumpanya nyo mabibless. Yung kumpanya nyo lalago dahil sa iyo. Bakit? Kasi ginawa mo yung best mo. Gusto mo ba na yung pamilya mo maglingkod sa iyo dahil sa iyo? Maglingkod sa Panginoon dahil sa iyo. Amen. Amen. Kailangan makita nila sa iyo yung pagiging lingkod mo. Amen. At sa pamamagitan ng buhay mo, mabibless sila. Amen. Na kapag nakita ka pa lang nila, ito si Sister Beth, nakaka-bless ang buhay. Amen. Diba? Ang ganda-ganda. Wow, diba? Ganon. Ito si Brother John Paul, nakaka-bless buhay nito. Talagang binago ni Lord ang buhay. Amen. Si Brother Binky, nakaka-bless. Laging may dalang tinapay pag-practice. Diba? Di ba blessing yun? Totoo naman. Kapag ka nakikita nila na ikaw ay... Kasi sa simpleng bagay, pwede ka naman talagang mag-excel eh. At maraming tao ang nakakita na. Maraming tao na nabibless dahil sa buhay mo. Minsan lalapit sa iyo, ay salamat po, nakaka-bless naman. Diba? Amen? Ang pagiging blessing po sa ibang tao, hindi lang dahil nagbibigay ka ng pera. Hindi po yun. Ano lang yun eh, maliit lang na parte yun. Ang pagiging blessing sa ibang tao ay yung nakikita nila yung kabutihan ng puso mo. Amen. Yung nakikita nila yung pagiging totoong lingkod mo. Yes. Na every time na lumalakad ka dyan, parang meron kang kakaibang imahe na nakikita sila. Wow! Amazing! Ang ganun. Grabe talaga to si Kuya Jem. Wow. Napakaganda ng buhay. Si Kuya Ken. Diba? Nakaka-bless. Amen. Amen. Gusto niyo po bang maging pagpapala sa iba? Amen. Taas ang kamay na gusto mong ipagpapala sa iba.
sarap pong maging pagpapala sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin mo yung best. Yes. Huwag mong hayaang mawala si Lord sa buhay. Amen? Kasi kapag nilagyan mo ng pagiging excellent, lahat ng ginagawa mo, maraming tao ang mawibless. Parang kay Joseph. Amen? Amen? Magiging pagpapala ka sa Panginoon. Sabi sa katabi mo. Magiging pagpapala ka sa company mo. Magiging pagpapala ka sa lahat ng mga kaklase mo. Amen? Pag ikaw nanatili kay Lord, at kapag ginawa mo yung best mo, maraming tao ang mabibless dahil sa iyo. Amen? Mga kapatid, you may be in the place today that you do not like. So sabihin sa inyo to, life would have taken you from victory to defeat, acceptance to rejection. You may not be happy with what is happening in and around your life. Pero gusto kong sabihin sa inyo, no matter what happened, you still can excel. Amen. Because God is with you. Amen. Sabi ng Bible, Emmanuel, God is with you. And in conclusion, sabi dito, you are made for excellence. Always remember, you are successful. You are favored and others are blessed because of you. Continue to live a life of excellence. Okay? Because God has made you for excellence. To God be all the glory, at palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat ng mga excellent dyan, pumalakpak naman ng malakas. Father, nabuhayan po tayo dahil tayo ay naging mga excellent. Amen. Ngayon lang natin na-realize na excellent pala tayo, diba? Minsan kasi na-underestimate natin yung mga sarili natin, not knowing na kasama pala natin ang Panginoon. Amen? So lahat ng blessed tumayo. Amen? Dahil alam ko, nagrema na sa atin ang salita ng Panginoon. Amen? So ngayon tayo ay muling lalapit sa Panginoon, and today tayo ay niremind ng Panginoon na, anak, you are successful, you are highly favored, and many people has been blessed sa buhay mo. Amen? So, sa oras na to, let's just give thanks to God and acknowledge His goodness sa ating buhay. Amen? Sa oras